Huh! 2,773 viewers. Ilan pa po dyan yung umiiyak? Nandyan pa po sila? Tutuin ulit natin sila. Type nga dyan. Comment nga dyan. Mag-type kayo. Sabihin nyo, Mark, bayaran ka. Dali. Ay, eto tingin ko wala na magko-comment ng bayaran ka. Kasi masasabihan na naman sila uto-uto. Anyway, mga kababayan, eto po. No? Nasa na ba tayo? Barbers kay Royina Garma. Looks can be deceiving. Ayan, dahil nga daw po may nagtanong. Hindi po ba kayo naawa, mga congressman, nung umiiyak na po si Garma doon sa session? Oh. 'Di ba? Mga bossing, kung i-analisa po natin yung mga sinabi po dito, mga kababayan, ha? Kung i-analisa po natin, pagkakaintindi ko po, madami din yata, no, na pinategi itong si Madam. Pakinggan ho natin, mga bossing. No? Uulitin ko, hindi ko na ipapakita yung video, pero maririnig natin yung tawag dito, yung mismong balita po. Nakakapagtaka lamang, I for one, kung oobserbahan si Colonel G.M. Garma ay kababaeng tao, bagamat police colonel, at kung titignan yung mukha niya kahapon habang ginigisa, dinidikdik ninyo sa Quadcom hearing, ay parang napaka-gentlewoman, napakalumanay, parang wala sa looks na she could be somebody na makapag-utos or makapag-mastermind ng ganong brutal killing sa loob ng penal colony, penal farm, Congressman Ace. Alam mo, looks can be deceiving, ika nga, no? At, alam niyo po mga kababayan, nung nakita ko yung si Garma, umiiyak na gano'n. Bakit niyo po ako iko-contempt? Meron po akong anak na naghihintay sa akin na ilang beses na pong nag-attempt na magpatiwakal. Sabi ko, nakakaawa naman to. Ano kaya ang ano nito? Bakit kaya ipinatawag sa kongreso ito? Yun pala. Kumbaga, madaming bali-balita, madaming pinategi. Siyempre, kailangan talagang malalimang investigasyon tungkol sa kanyang pagkakaugnay dito sa usaping ito. Kasi alam mo naman, limitado lang naman ang Kongreso, no? Ang aming binabasihan ay yung mga signed affidavits o na kung saan yun ang aming basihan sa pagtatanong. So, kaya nga naming pinipilit na mag-execute ng affidavit ang gustong lumabas at magsalita sa aming Quadcom. Nang sa ganun ay hindi po mabalikan ang Quadcom at para sabihin nila na pinilit sila o hindi kaya ay kami ang gumawa ng kanilang affidavit, etc. Ano sabi nung si Harry Roque? Sinisira ng Quadcom ang aking pamilya. Andito na din po si Ka Eric, mga kababayan. Ka Eric, totoo ba ikaw ang nagturong magsunog ng gulong doon sa mga miyembro ni Kibuloy? Ha? Totoo ba yon? Ikaw ang nagsunog, kasama ka lang nila, no? Bigla nang natutong mga magsunog ng gulong sa kalsada. Tuloy na natin to. Nangyari na kasi noon yan, Raymond Tama. Eto, may patanong lamang dito. Hindi ba kayo parang naawa, naantig nung umiyak siya, itong si GM Garma, sa harapan ninyo habang siya ay medyo ginigisa, Congressman, sa mga tanong ninyo? Siguro po kapag kayong hindi mo kilala o hindi mo alam yung mga pinaggagawa niya, di umano, mga bossing doon sa Congress, siguro maaawa ka. Kasi umiiyak, kumahagulgul doon. No? Meron po akong anak na nag-aantay sa akin. No? Muntik na pong, ilang beses na muntik magpatiwakal. Maaawa ka. Kasi lalo na pag pinag-usapan mo, mga kababayan, anak na po ako. Nako, sobrang maawain po ako, mga kababayan. No, sobrang maawain po ako doon sa mga ganyan. Asa na ba tayo? Duterte style, iiyak. Umiyak na ba si dating Pangulong Duterte? Hindi ko pa naman nakita yun. Tuloy. Well, syempre, naantig din ang ating damdamin, no? Dahil bilang isang magulang,
talagang kung ang kanyang issue ay yung kanyang Oo, anak, talagang maaantig ang iyong Correct. Oo. damdamin sa kanyang pag-iyak dito sa harapan ng Quadcom. Pero kung babalansehin natin at titingnan din natin yung mga pamilya na naulila dahil sa mga pagpatay, sa dami ng umiiyak na mga kababayan natin na kung saan ay naging biktima nitong extrajudicial killings na ito, parang makikita natin na mas matimbang siguro, mas nakararami. Correct po mga kababayan. Ano? Kung sakali na totoo yung iniimbestigahan sa kanya o yung reklamo sa kanya, ilan pong pamilya ang tumangis doon? Ilan pong pamilya ang umiyak doon? Sa tingin ko po mas madami yun, mga kababayan. Mas madaming pamilya ang naulila ho. Ito hindi naman niya mauulila yung kanyang anak kung sakali, no? Mga ilang araw lang na mawawalay doon sa kanyang anak. Ang balita ko ho, pinayagan, no, na yung kanyang anak nandoon sa Kongreso. Nandoon kasama niya. Buti hindi doon sa sa sinasabi sa sinasabi po ni Congressman Benny Abante. Attorney Roque should be detained in the women's correction. Women's correction. Buti hindi po sa Women's Correctional, mga kababayan. Di ho ba? Kung sa Women's Correctional yan, malamang ho, hindi po papayagan, mga bossing, yung kanyang anak na pumasok doon sa loob. Di ho ba? Mga kababayan, ang aral po dito, hindi po porket nasa kapangyarihan kayo, hindi po porket kayo ay nakaluklok dyan, kumbaga kahit ilalagay nyo na sa inyong kamay ang batas. Hindi po ubra yung ganun. Dahil ang mangyayari po, mga bossing, kapag nabisto yung mga yan, yung mga kabalbalan, di uman ninyo na pinagagawa ninyo, magbabayad at magbabayad po kayo. Kagaya na lang yan, hindi nyo ini-expect siguro, na pagbabayaran nyo itong mga ito. Di ba? Akala nyo siguro ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Duterte ay forever na nakaupo. Sa Pilipinas po, papalit-palit po ang presidente. No, pagkatapos po ng 6 na taon, merong susunod na presidente. Pag natapat sa matinong presidente at hindi hayaan na natin, pabayaan na natin ito, nangyari na naman yan no? Bilang respeto na lang sa dating nakaupo. Pagka natapat po sa matinong presidente, hindi porket na tatay ng vice-presidente to Hindi, kailangan palagpasin natin. Hindi na po pwedeng ganun, mga kababayan. No? Hindi pwedeng ganun. Which is, kaya nga po, sinasabi natin, ang swerte natin, kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ho? Tayo pong maliliit na mga tao, mga bossing, tayo pong maliliit na mamamayang Pilipino, mga kababayan, nagkakaroon po tayo ng laban. Nagkakaroon po ng pantay, na pagtrato sa atin. Hindi yung, sige buloy ka laban yan Hayaan mo na. Hayaan mo na. Sige buloy ka laban yan. Malakas masyado yun. Hindi ho ganun. Paltas po, pantay po, mga kababayan. Sabi ni Serapin, pagsamahin si Kibuloy at Roque para hindi mahirapan si Kibuloy. Diyos po, Lord. Ano yun? Paano gagawin nila doon? Magkukwentuhan? Sabi ni Ma'am Kawamura Dayanara, irespeto ang taong marunong rumespeto sa kapwa-tao niya. Correct. Speaking of that, mukhang matunog po lagi ngayon sa kanilang side na asan ang human rights? Lagi po yata nilang hinahanap ang human rights ngayon, mga kababayan. Sabi ni Sir Victor Manuel, nandiyan ka pala ha? Kala ko wala ka. Victor Manuel, lap topic ni Christian Esguerra about sa Duran-Duran. Bawal daw yun. Kala ko wala ka. Opinion ko, para sa akin, mas kaduda-duda si Padilla kasi imposible naman na tatakutin lang siya ng isang babae. At kung totoo man na tinakot siya, pwede siya agad isumbong. Pulis siya. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Ayun.